Matapos nga matalo ni Song Jinwoo sa Demon Castle ang Monarch of White Flames na si Baran, ay ngayon sa chapter na ito ay ma-achieve na ng bida natin ang pag-craft sa Holy Water of Life. Then makikilala rin natin dito ang isa pang S-rank healer ng Korea na si Min Byung-go. Bali pinahayag ni Baek Kyun-ho kay Min Byung-go na muli silang mag-raid sa Jeju Island sa uling pagkakataon. Bali na ipagkita nga si Baek Kyun-ho sa kanyang kaibigan upang magpaalam, at sa last part ng video na ito ay sa wakas magigising na ang nanay ni Song Jinwoo mula sa 4 na taon na pagkakatulog nito. Kaya't mas mabuting tapusin mo ang video na ito. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube, kaya dun po kayo manood. Bali pag-uusapan nga natin dito ang chapter 88 up to 89 ng Solo Leveling or ang episode 9. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Song Jinwoo, EQ da. Matapos nga matalo ni Song Jinwoo si Baran, ay nakareceive nga siya dito ng Demon Monarch Ring at ang espada ni Baran na Longsword, 2 Demon King Dagger, 2 Demon Baran Horn, at ang panghuli na pinakanig niya sa pagcraft ay ang ingredients item na Purify Blood of Demon King. Inumpasa na nga ni Song Jinwoo ang pagcraft sa Holy Water of Life dahil kompleto na nga ingredients na need niya sa paggawa nito. Naging matagal nga yung process ng pagcraft sa kadahilan na nagbabase ito sa intelligence stat ng player. Naalala naman ni Song Jinwoo na nag-invest nga daw siya dito sa intelligence stat, at malailang sadit lang na paghihintay ay finally naging successful ang pagcraft sa Holy Water of Life. Napansin nga ng bida natin na hindi nawala ang 2 ingredients na kinumbay niya, at ang Echoing Forest lang yung nawala, so meaning to say ay magagamit pa ni Song Jinwoo ang natitirang ingredients para sa muling pagcraft sa Holy Water of Life. Pero as you can see sa panel na ito, na hindi pa rin kumbinsido si Song Jinwoo sa pagcraft niya ng item. Nagkaroon pa rin siya ng doubt sa sarili kung kaya ba daw talagang pagalingin ng item na ito ang kanyang nanay. Kaya para makasigurado ay babalik na siya sa kanila at pupunta na sa ospital para ma-check ang gamot kung gagana ba. Nung nagbabalak na nga si Song Jinwoo umuwi, ay napansin niya na merong dinadalang bangkay ng dragon si Iron. At ito pala yung dragon na gamit-gamit ni Baran. Dahil nga sa hindi kinukonsider ng system ang mga mount as a demon. Bali same nga ito sa kabayo ni Lady Essel na pwede ma-extract ni Song Jinwoo. Matagumpay ngang na-extract ni Song Jinwoo ang dragon at tinawag niya nga itong Kaisel. Mas naging convenient nga ito sa ating bida upang hindi na mahirapan bumaba 1 by 1 sa mga floor. Kumbaga nagkaroon na siya ng mount para sa mabilis na paglalakbay. Nagsalita naman si Lady Essel sa ating bida na pag bumalik nga daw sila sa palasyo ay for sure nga daw na naghanda na mumunting salo-salo ang kanyang ama para sa kanilang dalawa. Pero napansin nga ni Song Jinwoo na hindi pa nga daw niya nakukuha ang reward sa quest na nakomplete niya. Then biglang nagpapap sa system ni Song Jinwoo na nakareceive nga daw siya ng reward sa quest. At ito isang Rune Stone, 30 plus bonus stat at ang title bilang Demon Hunter. Pero na-confuse siya sa mismong Rune Stone na binigay sa kanya ng system na merong unique skills na Shadow Exchange. At in-apply nga ito ni Song Jinwoo. Ang Shadow Exchange nga ay hindi nagkukonsume ng mana. Isa nga itong unique skills kung saan ay pwede magpalit ng lokasyon si Song Jinwoo kung saan napaparoon ang mga Shadow Soldier niya. Pero ang downside nga lang ay may 3 hours cooldown nito. Pero it's a great skills para sa mabilis na transportasyon or we can call it teleportation. Humihinga na pasensya ang bida natin kay Lady Essel sa kadahilan ng hindi nga daw niya ito masasamahan sa munti nilang selebrasyon, at karagdagan niya pang sinabi na mag-isa na nga lang daw si Lady Essel na uuwi sa kanyang clan. Hinayaan niya na nga lang ito mag-isa sapagkat nasa floor 80 lang naman yung clan ni Lady Essel, at doon ay nagpaalam na siya at naipagpalit sa Shadow Soldier niya na nagpapatrolya malapit sa kanilang bahay. Nung nakapag-teleport na nga si Song Jinwoo ay ginamit naman niya ang bago niyang Shadow Soldier na si Kaisel upang puntahan sa ospital ang kanyang nanay, at doon mapuputol ang panel kay Song Jinwoo. Dadako naman tayo sa mismong building ng Hunter Association. As you can see nga ay pinag-aaralan nga nila dito yung na-receive nilang data na nanggaling sa Japanese satellite. Patungkol nga ito sa bagong species ng langgam na nanggaling sa Jeju Island. Napansin nga ng chairman na nagbabago ang appearance ng langgam na ibang-iba na nga daw nung pangatlong beses nila itong ni-raid. Ayon pa sa ulat ng isang hunter sa Japan na si Goto Ryuji na ang mga langgam na nakikita nilang lumalabas sa lungga at pumupunta sa ibang isla ay mga normal na langgam lang. Ang queen at ang mismong guard nito ay hindi umaalis sa kanilang tirahan. So basically nagfo-focus ang queen sa reproductive or pagpaparami ng kanyang worker or soldier. Meanwhile ang guard ants naman ay nagimistulang tagabantay sa nest at sa kanilang queen ant. Napaka-alarming nga ito sa Japan at Korea knowing ang isang langgam ay nagkaroon ng evolution every generation.
Kumbaga mas nagiging mautak sila at nag-i-evolve ang appearance katulad ng pakpak para sa kanilang survival. Minika nga ni Chairman Gonhe na mas iniintindi niya pa ang guard-an sa Jeju Island dahil mas mahirapan silang pasukin ng high-ranking dungeon boss kung meron nga daw nagbabantay dito. Karagdagan niya pang sinabi kung anong rason daw ng maagang pagbalik ng mga langgam sa kanilang lungga. Bali nakita nila mismo ang video footage na yung mga langgam na umatake sa maliit na isla ay muling lumipad pabalik sa Jeju Island. Nag-response naman si Woo Jin-chul na dahil nga daw ito sa jamming signal ng mga langgam. Isa nga itong own special wavelength or we can consider it na parang satellite rin. Na kaya nila magbigay ng signal sa isa't isa kahit sa malayong lokasyon. Once nakakasen sila ng panganib or tinawag sila ng kauring nilang langgam. Binabalak nga daw ni Goto Ryuji na sirain or interrupt ang jamming signal na ginagamit ng langgam sa komunikasyon. Naging thankful nga si Chairman Gonhe sa binabalak ni Goto Ryuji dahil hindi na nga daw sila mahihirapan pa sa ibang mga normal na langgam at itutuon na lang ang atensyon ng Korean Hunter sa pagtalo sa guard ants at sa mismong Queen. So basically base sa sinabi ng Chairman ay ang mismong Korean Hunter ang sasalakay mismo sa nest ng Queen at ang Japan naman ang bahala sumuporta sa Korea mula sa labas. Pero habang nagsasalita nga sila ay meron na lang kung anong na-sense na enerhiya na naramdaman ng Chairman mula sa malayo at doon mapuputol ang pag-uusap ng mga tauhan sa Hunter Association. Then mapupunta naman tayo sa pag-uusap ni Baekhyun-ho at Min Byung-go. Bali nagkita nga sila sa isang maliit na kainan. Nasense nga rin ng dalawa yung enerhiyang naramdaman ni Chairman Gonhe. So sa pagkakaalam natin si Song Jin-woo lang ang taong biglang nag-appear mula sa gate sa gabi na iyon. Bukod pa dyan ay lalo lumakas pa si Song Jin-woo nung matalo niya si Baran sa Demon Castle. Kaya't parang nanibago sila sa presence ni Song Jin-woo nung nag-shadow exchange ito. Then sa panel na ito ay makikilala natin ang retired S-rank healer ng Korea na si Min Byung-go. Bago pa man yan, ito na ang hinihintay ng lahat ng mga anime watcher. Kung isa ka nga sa mahilig manood ng solo leveling series like me, na gusto mapanood ng kompleto ang Season 1 at Season 2 na ongoing pa lang, ay highly suggest na mag-download ka ng Loklok apps. Libre lang ito guys, as in libre lang. Ang Loklok app ay isang platform kung saan ay mapapanood mo dito ang lahat ng anime na gusto mo, even Korean drama at movies for free. Matagal ko na itong ginagamit ang Loklok apps. At chinek ko na rin para sa inyo na meron talagang solo leveling series na ina-upload ang Loklok. Kaya mas convenient ito sa atin na hindi na maghanap sa ibang platform. If in case na meron ka na or na-download, may sorpresa ako sa inyo. Open nyo lang ang Loklok apps then click VIP section, then below makikita nyo ang redemption code. Click it at i-type ang 22 small letter E, AAG, capital letter T, then E. Once it's done, ay ma-experience mo na ang pagiging VIP sa apps na ito. Kahit ano pang hinihintay mo, mag-download na ng Loklok apps. Nandyan lang sa description ng link at comment section. Sabay nating panoorin ang paborito nating anime. This is Senpai Koy, let's go back sa ating chapter review. Habang nagiinom nga sila ay napatitig bigla si Baekhyun-ho kay Min Byung-go. Sa isip-isip niya nga na masyado naman daw sayang yung pagretiro ni Min Byung-go, knowing na isa itong S-rank hunter at nasa maayos pa na kondisyon. Bukod pa dyan ay sayang nga rin daw yung title niya sa kadahilan ng malaki ang perang nakukuha ng mga S-rank hunter or benepisyo. Nagsalita naman si Min Byung-go at tinanong kung kamusta na nga daw si Baekhyun-ho. Karagdagan niya pang tanong if magpapatuloy pa rin ba daw si Baekhyun-ho sa pag-raid sa Jeju Island. Nag-response naman si Baekhyun-ho na oo. Then siningit nga rin ni Min Byung-go yung isang kaibigan nilang napaslang sa nakaraang raid sa Jeju Island. At yung naging tugon na nga lang ni Baekhyun-ho na kaya nga daw siya pupunta sa Jeju Island para puksain na ang mga langgam. Para hindi nasapitin ng ibang tao sa hinaharap yung same fate ng pagkasawi ng kanilang kaibigan. Nang marinig nga ito ni Min Byung-go ay napasabi na lang siya na masyado naman daw makabayan si Baekhyun-ho. Nag-response naman si Baekhyun-ho na hindi. Bali dinadagdagan niya nga lang daw ng cool stuff yung mga pinagsasabi niya. At na-misunderstood nga ni Min Byung-go yung sinabi ng kanyang kaibigan. Dahil parang nga ito nang iinganyo or sinasabi kung ano ang responsibilidad nila bilang hunter. Kaya't pagalit na sinigaw ni Min Byung-go na hindi nga daw siya sasama sa magaganap na raid sa Jeju Island. Pero sinabi naman ni Baekhyun-ho na mali daw nang inaakala si Min Byung-go. Kaya nga daw siya nakipagkita dahil walang kasiguraduhan kung makakabalik pa siya ng buhay matapos ang raid na iyon. So sa madaling sabi, para itong pamamaalam para kay Baekhyun-ho na nakipagkita siya sa kanyang kaibigan. Kaya't nagulat na lang si Min Byung-go nung marinig ito coming from Baekhyun-ho. Sa kadahilan ng danas niya rin kung gaano kapanganib ang Jeju Island.
At doon nga ay bilang nag-iba ang usapan ng dalawa at siniti Min Byung-go na nag-aanda siya sa isang teaching certification exam para maging isang ordinary civil servant. Then siningit nga rin ni Min Byung-go na tinawagan nga daw siya ng Eugene Architectures. Bali ito yung kumpanya ng ama ni Jinho. Naimbitahan nga dito si Min Byung-go para maging isang guild master. At maraming ang offer siya natanggap. So expected naman natin ito dahil isang S-rank hunter si Min Byung-go. Kaya't maraming opportunity talaga sa kanya na naghihintay. Bukod pa dyan ay bibihira lang sa mga hunter ang magkaroon ng S-rank healer. Kaya't ganoon na lang siya pinag-aagawan ng ibang guild. Nag-decide niyang kumuha ng teaching certification exam si Min Byung-go para magturo. Then one of the reason nito ay para makaiwas sa obligasyon bilang hunter at mabuhay ng simple lang. Nagbabalak nga si Min Byung-go na magturo ng Korean history. Sa kadahilanang ito nga daw yung mas fit sa kanya sapagkat mahilig nga daw siya sa mga historical drama. Napasabi na nga lang si Baek Kyun-ho na isang weird na tao daw si Min Byung-go. Nag-response naman si Min Byung-go na normal nga lang daw iyon dahil gusto niya ang digmaan ay magstay na lang sa bawat historical books o isang kasaysayan na lang. Napangiti na nga lang si Baek Kyun-ho nung marinig ito sa kanyang kaibigan at doon niya na-realize na sila mismo ang mga hunter yung may mali. Katulad kay Min Byung-go na wala sa bokabularyo niya ang makipaglaban pero gusto niyang tumulong sa mga hunter as a healer. Kumbaga napipilitan lang siya na gawin yung obligasyon niya. After that sa next panel ay mapupunta ang scene sa ospital. Makikita nga natin na pumasok si Song Jin-woo sa bintana para mapuntahan ng kanyang ina. Sa isip-isip niya nga, in case na hindi gumana ang Holy Water of Life, na ipapainom niya sa kanyang nanay ay hindi niya na ulit maibabalik ang lahat. Binabalak niyang i-force feed sa nanay niya yung Holy Water of Life. Alam naman niya na hindi garantisadong gagaling ang kanyang nanay sa gamot na iyon. Pero marami na nga do pinatunayan ang system ng mga imposibleng bagay na hindi ka panipaniwala sa mga tao. Katulad niya na isang E-rank hunter dati na naging S-rank na ngayon. At doon ay binuksan na ng bida natin ang takip ng Holy Water of Life para ipainom sa kanyang nanay. Kung inyo mapapansin nga ay kinakabahan talaga si Song Jin-woo sa kadahilan ng inaasahan niya na magkakaroon ng himala na malunasan ang sakit ng kanyang magulang. Then ito na, pinainom niya na sa kanyang nanay ang potion. At nagbitaw nga ng salita si Song Jin-woo na please. At biglang nagkaroon ng flashback yung bida natin. Nung bata pa siya, naalala niya na may peklas sa leeg ang kanyang nanay. Bali si Song Jin-woo nga yung may sala nito. Nung bata pa siya ay binabalak niyang hugasan ang buhok ng nanay niya. Pero for sure dahil bata pa si Song Jin-woo ay hindi niya alam na mainit yung tubig na iyon na naging sanhi ng pagkakapaso ng nanay ng bida natin. Kahit nga nasaktan na yung nanay ni Jin-woo ay mas nanaig pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang anak. At may nabuti pang tanungin si Song Jin-woo kung okay lang ba siya na even siya yung nasaktan. At doon mapuputol ang flashback at muli tayong ibabalik kay Song Jin-woo. Kung inyo makikita nga ay unting-unting nagbabago yung mukha ng nanay ni Jin-woo. At parang nawala yung pagiging malnourished ng kanyang nanay. Napansin nga ni Song Jin-woo yung changes ng appearance ng kanyang nanay pero pinagtataka niya kung bakit hindi pa rin daw ito gumigising. Sa isip-isip nga ng bida natin, ang rason nga daw kung bakit gusto niya maging malakas ay dahil para sa kanyang pamilya. We already know naman na halos ibuwis na ni Song Jin-woo yung buhay niya sa pagtalo sa Monarch of White Flames na si Baran para makraft ang Holy Water of Life. Pero till now ay hindi pa rin gumigising ang nanay ni Song Jin-woo. Then mapupunta naman tayo kay Jin-ah. Kung inyo mapapansin ay nag-aaral nga ito at biglang lumabas para pumunta sa isang convenience store. Sa paglabas niya nga ay napansin ni Jin-ah na nalalapit na ang summer season sa Korea. Back to the scene sa nanay ni Song Jin-woo. As you can see nga na frustrated na si Song Jin-woo at parang nawawalan na ng pag-asa na gumising ang nanay niya. At malailang saglit lang habang nakayuko yung bida natin ay may makikita tayong silhouette sa mismong kurtina. At biglang tinawag ang pangalan ni Song Jin-woo at tinanong ng nanay niya kung gaano ba siya katagal natulog. At yung naging response na lang ng bida natin na 4 years nga daw ang nanay niyang nakahiga sa ospital. Nagulat nga yung nanay niya sa sinabi ni Jin-woo at karagdagan niya pang tanong kung kamusta si Jin-ah. Nagwika nga si Song Jin-woo habang nagiinig ang buong katawan na okay lang ang kapatid niyang babae. Kaya't pangiting sabi ng nanay ni Jin-woo na salamat anak dahil tinupad mo ang iyong pangako. Hinawakan nga ng nanay ni Jin-woo ang kamay ng bida natin at sinabing mukhang naging mahirap ang karanasan mo anak. At doon ay bigla na lang tumulo yung mga luha mula sa mata ng bida natin. Knowing from the start na naging hunter siya ay marami siya natatanggap na pagkukutya sa ibang tao. Paghihirap at ang worst pa ay mapunta sa sitwasyon kung saan ay pwede niya nang ikamatay. Hindi nga naging madali kay Song Jin-woo na inaalay niya yung buong buhay niya para sa kanyang pamilya. At nagbunga lahat ng sacrifices niya nung maging okay na ang nanay niya at gumaling mula sa internal slumber.
At yung naging sagot na nga lang ni Song Jinwoo habang umiiyak sa kanyang nanay na oo. Hindi man masabi ni Song Jinwoo ang lahat, pero sa pagpapakita niya ng malungkot na emosyon sa kanyang nanay ay enough na para malaman natin kung gaano siya nagdusa at nagsumikap sa buhay. At doon magwawakas ang chapter 88 hanggang 89 ng Solo Leveling. If you like this video, please follow me or subscribe on my YouTube channel. By the way, mag-uumpisa na ang Jeju Island arc at mag-upload ulit tayo bukas. So ayun lang, this is Senpai Koy. See you in next video.